nagbabalik na naman yung vlogger's friend Kit Rolia for today's video. Today is March 24, 2025. And yun guys, ano lang, konting chika muna. Kasi on process kami ng pagbili ng bahay. Secret lang natin. Pero ayun, matagal pa naman ito ma-upload. So, ayun. Ano lang, matagal na kaming naghahanap actually eh. Pero ayun, nag-ano ulit kami. Nag-start yun nung March ngayon, 2025. Nagpa-pre-approve. Last year pa. Hindi, last year pa nga. Pero hindi, yung mga pre-approve. Last year pa, naghahanap-hanap na kami. Ayun, pero ayun nga, dahil wala pa kami masyadong credit score, ganyan. Wala pang ma-pull na credit score sa amin. Wala kami pera. Ano pa, oo, ano pa tawag dito? Ang advice sa amin is mag-antay ng 1 year or 6 months. Ganyan. So, ngayon, wala pa kaming 1 year, pero may credit score na na-pull sa amin. So, nung March, sarado mo kasi maingay. So, nung March, ayun, nag-start na kami maghanap-hanap, nag-start kami sa townhouse, ganyan. Tapos, tawag dito na, nag-pre-approve na rin kami, guys. Pero yun nga, fast forward, medyo nagdadalawang isip kasi kami between townhouse or single family. Luma at saka bago. Tsaka lumaan bago. Yung single family kasi dito, usually ang mahal, lalo dito sa Durham. Then, yung mga single family na nakikita namin, usually malayo na sa amin. Malayo na dito sa Durham, guys. Mabot pa sa Meben. Nasa Meben, ganyan. 30 minutes away. Eh, di ba nga, ang problem ko talaga is hindi ako nagda-drive. And di ba may na-vlog ako na yung na-on call ako ng gabi. So, yun talaga yung parang deciding factor na paano kapag na-on call na naman ako. And then, ayun. Ang layo, as hindi ako marunong mag-drive. Paano yung mga bata, ganyan-ganyan, keme-keme. So, ayun, mga deciding factor. So, ayun na nga, after nun, naghanap kami ng bahay dito sa Durham. Palagi naman tayo naghahanap eh. Marami kaming bahay na tiningnan. So, ito na nga ang exciting part. Nung Thursday, Sunday pa lang ngayon ah. Today, Saturday. March 24 nga ngayon, May 24 nga ngayon. So, nung Thursday, yung yung realtor, si Shell. Hi Shell, kung nanonood ka man. Si Chel, may nakita siyang bahay na within dun sa budget namin, guys. Hindi naman siya within our budget, pero sulit na siya dun sa price niya kasi single family, nasa Durham. Tapos yung price niya para siyang katumbas na ng townhouse, ganyan. Tsaka yung mga malalayong single family na mga parang price niya is yung mga price dun sa bandang Meben or Graham, ganyan. Pero hindi siya bago, guys. Ano siya? 2020 gawa. Yeah, 2020. So that was 5 years ago. Then parang binebenta na siya sa market. Nakita niya sa sa Zillow or sa Red Realtor, ganyan. So ayun nga, no, Thursday pinuntahan namin, nag-viewing kami doon. Nagustuhan namin yung area. 'Di ba? Nagustuhan mo ba? Oo. Siya pala, gustong-gusto niya. Wala nang nung nakita namin yung neighborhood tapos yung bahay. Kasi siya, bagong community rin siya dito sa Durham. And ayun, okay siya, single family, 3 bedrooms, 2.5 bath, 2-car garage, ganyan. Pero meron pa talaga may mga napuntahan kami dito na gusto na rin namin kasi medyo mababa yung price, ganyan. Plus meron pa doon old house siya, tapos 1970s, pero na-renovate naman na, ganyan. Pero dito kami nagsettle kasi nga, 2020 naggawa, then yung previous na may-ari, yung talagang bumili nun is magkapatid. Magkapatid sila, tapos parang magpapakasal na daw yung isa doon, so parang bubukod na, ganyan. So, isa na lang matitira. Tapos yung matitira yata ibabalik na dun sa sa family niya, ganyan. So, ayaw na nilang tirahan. In short, hindi na sila titira doon, kaya binibenta na nila. So, ayun. And, ayun, samahan nyo kami sa aming journey sa pagbili. Ayun nga, Thursday, nag-viewing kami. Then, ngayon is Saturday, March 24. March pa ako. March ako ng March. May 24. Nagpirmahan na. Andun na, pinapirma na kami ng contract.
mga disclosures, ganyan-ganyan. Tapos kung ano yung kasama dun sa bahay. So, ang hiningi lang naman namin dun is ref, dryer, washer, dryer, lahat ng appliances sa kitchen, ganyan. Kasi nga, ang hirap, mounted na talaga ang siya. hirap kasi kapag, yun, usually naman kasi kapag bumibili ka ng bagong bahay dito, Kasama na yun. may kasama na siya, ganyan-ganyan. Tapos sa closing cost, naghingi rin kami, ganyan. Ang galing lang ng realtor namin kasi ang galing niya makitawad, tumawad-tawad sa mga ganon-ganon. So ayun, samahan nyo kami kung ano pa yung mga ganap natin next time. Kung sana pumayag naman na actually yung seller dun sa price na napag-usapan. So tonight, mga 8 na or 7:30 PM. Inaantay namin yung pirma nila. Then by Wednesday, di ba daddy? Wednesday, mag-i-inspection na. Naka-duty ako, so si daddy na lang si daddy kasasama dun sa inspection or kung ano man yung mga gagawin. Oo. Pero hindi pa naman sure yun, nasa process pa lang kami ng ng pagkuha. So sana makuha, walang maging problema, walang maging aberya. Sana magkasya yung pera namin. So ang vlog na to guys is hindi siya tuloy-tuloy na isang araw. Matagal to. Ma-post na lang to kapag nakuha na namin yung bahay. Kapag nasa closing na kami. So ito, yun pala, wala pa kaming nilalabas na pera, puro pirma-pirma pa lang. So yan nga, may pinirmahan kami na contract kung magkano talaga yung bibilhin yung bahay, ganyan. Then ikwento namin yung process talaga kung magkano ilalabas namin. I mean, hindi naman yung exact amount, kung ano yung mga babayaran na para maging guide nyo rin kapag bibili kayo ng bahay dito guys. So ayun, kita-kits tayo sa next video. So ayun, today is May 25, 2025 guys. Sunday, ganyan. So nagbayad na kami nagpirma na kagabi yung seller nung deed of sale, tawag sa mga ganyan, mga disclosure, something, mga agreement. So kagabi nagpirma na sila, then ngayon kailangan namin magbayad nung ang tinatawag nila dito is diligence due. So para sa Philippines, ang tawag naman namin doon, feeling ko kasi nung bumili kami ng bahay namin noon, nagbayad din kami ng parang reservation fee. So parang feeling ko ganun yung katumbas niya dito, yung diligence due nga. So pwede naming bayaran through Venmo, Cash App, or Zelle. Kaya lang yung seller, wala na daw silang Zelle. Then yung Venmo ko naman hindi gumagana today. I don't know why. So nag-download ako ng Cash App. So doon namin nabayaran yung diligence due nga. So after pabayaran yung diligence due, after 3 weeks, doon naman magbabayad nung sinasabi nilang escrow. Hindi ko pa masyadong alam. So ayun, yun yung next namin paghahandaan. Medyo malaki yun kasi times 4 yun ng diligence due. So ayun, after 3 weeks, yun na yung magbabayad kami noon. Parang lahat na yun ng fee yata, ganyan. Then update ko na lang kayo guys kung ano pa yung next na mangyayari. Kasi by Wednesday, yun nga, mag-i-inspect na sila ng bahay. So ngayon is Sunday, then tomorrow Memorial Day kasi. So Memorial Day tomorrow, naka-holiday dito sa US. Then sa Wednesday, si daddy yung kasama na mag-inspect. Ang ano pala dito, ang inspection naman dito guys, inspector muna, bawal daw muna pumunta dun yung buyer. Then after na lang ma-inspect lahat-lahat, siguro mga 2 to 3 hours yun. Tawag dito, doon na pupunta yung agent namin, yung realtor namin na si Chel, tsaka si daddy, kasi nga may duty ako nun. So pag-uusapan nila kung ano yung findings dun sa inspection, ganyan, kung kailangan pa bang ipagawa no seller, mga ganyan. So hopefully wala naman masyadong major problem na makita. Kasi nga bago pa yung bahay, almost new pa talaga siya. Kasi 2020 gawa, and then yung community niya, ang ganda lang, nakakatuwa. Kapag lagi kami dumadaan doon. So kanina dumaan na naman kami kagabi, dumaan kami doon. Excited yan. So kapag
kapag napadaan kami doon, try ko mag-insert dito ng mga clips, ganyan guys. So yun na muna yung vlog ko for 2 days. Mabilis lang talaga, as in ang bilis ng process. So Thursday lang namin na tingnan. Then usap-usap yung ganyan. Then kahapon nga, ayun na, nagpirmahan na. Then ngayon Sunday is nagbayad na ng diligence due. Ang galing lang, nakakatuwa lang kasi yung mga yung mga kung magkano yung offer namin. Actually hindi naman kami naka-discount dun sa offer namin, pero yung maganda lang kasi yung binigay nila dun sa closing cost plus yung mga appliances na iiwan nila, okay na rin guys. So ayun lang, dito ko na muna tatapusin yung vlog na to guys, kasi medyo mahaba-haba pa itong process na to. Meron pa kaming kung May ngayon, June, July, ang target kasi namin na closing is July 2, para yung next na payment daw namin is magiging September na. So ayun, medyo mahaba-haba pa to, meron pa kaming 2 months na paghahandaan. Ay, tama ba? Kasi almost 1 month na lang pala. So ayan, ko na lang, gagawa na lang ako ng another vlog kapag ano pa yung nangyari dun sa inspection, ano pa yung nangyari after ko, ano pa yung mga pipirmahan. So ngayon, ang plan namin is kukuha kami nung FHA loan, yun nga yung 3.5% na down payment, and then i-discuss natin kung ano i-discuss sa amin ng lending officer, mga ganyan. So doon ko na muna tatapusin yung vlog na to guys, kasi medyo mahaba-haba na kapag kapag inisa ko lang siya, medyo baka abutin tayo ng 1 oras. So ayun lang, thank you for watching this vlog. Sa susunod ulit, excited na kami guys. So kung ano man yung balita, gawa natin ng another vlog yun. So ayun lang, thank you for watching, bye!